ano yung gamot na bibilhin namin ngayong araw na to na pwede sa Israel pero pinagbabawal sa Pilipinas. Nasa sayo na yun as a caregiver kung magpapaka-addict ka ba or hindi. Hamanov Ekad. Did you put? Aba? Hamanov. Yes. Yan, good day internet. So ngayong umagang to ay umagang napakamalas. Yan. So biyahe kami ngayon ni Aba ng 1 oras para ipaayos yung seatbelt. So nag-stack up yung seatbelt para kay Aba. So itong biyahe namin na to, dapat nga hindi sana kami bibiyahe kasi wala siyang seatbelt. Pero kailangan daw namin pumunta doon. So no choice. So dito sa Israel, hindi lahat ng lugar ay available yung mga pagawaan. So gaya sa amin, seatbelt lang ipapagawa namin, 1 oras ang biyahe. At samahan nyo kami, pagkatapos nung ito, uuwi kami para maligo. Kasi sobrang aga pa naman. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamot na bibilhin namin ngayong araw na to na pwede sa Israel pero pinagbabawal sa Pilipinas. 1.5 kilometers at the river belt. Turn left. So nakarating na kami ngayon ni Aba dito sa may Autonomy ang pangalan ng lugar na to. So dito namin ipapaayos yung nasirang nag-stack up na seatbelt. So dito sa Israel, bawat office laging libre ang kape. The card? Okay. Sorry. No, that is the key and You need the key? Yes. I thought because of this. So isasalang na ngayon si Staria. So ipinasok na siya sa loob. So tignan natin kung pwede natin pasukin. So medyo maingay dito. Pero wala tayong magagawa. So sisimulan na. So pina-check na nila. So stack up talaga. Ayan. And so sabi sa akin, wag ako magtagal dito kasi nga working space nila to. So mas maganda raw yung wala masyadong tao. So nilabas na si Staria. Hindi ko alam kung tapos na siya. Finish? Did you change it or change? Put a new one. What's the possible reason of the problem? I don't know. This spring or It's not a spring. It's something like a weight. inside? Yeah, Inside there is a weight. When I just make like this with the hammer, it works. But anyway, I change it for new one. Okay? Thank you. This is yours. Welcome. Welcome to take him. Yes. No, I'm okay. You want to drink water or something? No, it's okay. I'll drink already coffee. Thank you. So kukunin ko na si Aba. 1 oras na naman pabalik ng bahay nito. Ayun, so nakabalik na kami ni Aba. So katatapos lang namin maligo. Pero mukha na kaming agad ngarag dahil nga sobra yung init. Aba, how's the shower? Very good. Very good. Very, very good. So let's go. Yes. Dito na kami ngayon ni Aba. So sarap dito, aircon, magkinaw. So dito kami bibili ng gamot ni Aba. Hi, can we get Aba, give cannabis oil? Oil, yes? Yes, oil. It's he have a problem to breathe, so I don't want him to smoke. Only oil. And so natapos na kaming bumili.
ng cannabis oil ni Aba. So dito sa Israel ay medication siya. So dalawang klase yung nabili kong cannabis oil ni Aba. So pang umaga at pang gabi. So yung pang gabi, tinutulungan siyang makatulog at para ma-relieve yung pain na mga nararamdaman niyang mga pain sa buong katawan niya. So hindi na kasi masyadong gumagana yung mga pain reliever sa kanya, kaya may halo na siyang herbal. So sa umaga naman, para magkaroon siya ng energy at hindi siya antukin, at the same din para mawala, ma-release, ma-relieve, kumbaga mabawasan or ma-relieve yung pain na nararamdaman niya. So dito sa Israel, paano nga ba nila nakokontrol yung pagbebenta nila ng cannabis, ng cigarette at saka oil? So nakokontrol nila yon kasi hindi ka basta-basta pwedeng bumili. Kailangan magkaroon ka muna ng lisensya. So kapag nagka-lisensya ka na, yung lisensya manggagaling sa Department of Health nila dito. Pag nagka-lisensya ka na, ayun, pwede ka nang bumili. Pero hindi basta-basta pwedeng bumili. So may araw lang, once a month lang, may araw lang na i-open nila yung prescription mo sa computer. So pag sinabi nila ngayong araw na to ang pwede, ngayong araw lang na to. Hindi ka pwedeng bumili before or hindi ka rin pwedeng bumili after ng araw ng schedule. So kailangan kung ano yung araw na sinabi, yun lang yun, para makontrol nila yung pag-overbuying ng mga pasyente. So ang sarap na naman dito sa may kakainan namin ni Aba. So dito na naman kami sa paborito niyang pagkainan. Ito yung Yemeni restaurant. So dito, pagkakaroon ng pasyente na gumagamit ng ganitong klase ng gamot, ang nakikita ko naman ay pwedeng magkaroon ng problema. Dahil nga yung gamot ay hindi naman kontrolado ng pasyente mo. So pwedeng mga caregiver gagamit nun. Especially caregiving sa another country is a very alam mo yun, yung sobrang nakakalungkot. So pwedeng gamitin ng caregiver yun. Tapos syempre meron din yung mga caregiver na magsisimula sila sa curiosity to addiction. So yun yung mga nakikita kong magiging problema kung sakasakali mang i-approve to sa Pilipinas. I think magkakaroon ng mas maraming addict. Dahil nga syempre kahit family pwede nilang gamitin, hindi naman yan makikita ng mga doktor. So sa amin dito sa natatrabaho sa Israel, meron pang ilan-ilan na tinatakas nila yung sigarilyo tsaka yung oil ng alaga nila. Pero syempre nasa sayo na yun as a caregiver kung magpapaka-addict ka ba or hindi, di ba? So sa akin, meron kaming mga sigarilyo sa bahay, pero naka-stock lang dun. Kunyari na-expired na siya, kasi may expiration din to. Pag na-expired na siya, dinediretso namin, tinatapon, pero nilulublob muna namin sa tubig. Ang sarap kumain dito. Yun, so ito na yung pagkain ko. So sana nagustuhan ninyo itong video ito. So konting tip lang naman at saka konting review lang sa pananaw ko ang masasabi ko ngayon dito sa video na to about sa gamot na to. So kapag i-approve man to sa Pilipinas ay magkakaroon ng malaking problema. So dito kasi kontrolado pa rin nila. Pero sa Pilipinas kasi iba kasi ang mga Pinoy pagdating sa mga ganito. Sitsot? And so natapos na naman ng isang araw namin ni Aba. So hanggang dito na lang tong video na to. So kung nagustuhan nyo, please like, share and subscribe. And see you again next vlog.
You leave a place to baby and for wheelchair.